I just saw it. Babae! Saan ang mga mata? You tell me a plant that has electromagnetic fluctuations. Sakit sa ulo. Alasan ng pandinig. Please pass by this EMF meter right now. Palawakin ang isa. Paano man yun nandun sa taas na yun? Ewan ko kung altar talaga yun. Dalang mundo. Ano ba paano? Isa. Ito ang gusali na ginawang himpilan ng isang sanga ng gobyerno. Pero bago pa raw lumipat ang departamento dito, matagal nang naging abandonado ang gusali. Kaya maraming nagsasabi na ito raw ay pinamumugaran ng mga di matahimik na kaluluwa. At pagkalipas ng isang taon ng pamamalagi rito, ilang empleyado na raw mismo ang nakasaksi ng mga misteryong nakapaloob sa gusali. Upang mapangalagaan ang tanggapan, ipinakausap ng mga opisyal nito na huwag na namin itong pangalanan. Di gaya ng ibang tanggapan ng gobyerno na kadalas ay luma at tila pinagdaanan na ng panahon, maayos naman ang itsura ng opisinang ito. Sa katunayan, kailan lang daw ito inirenovate. Mahigit isang dekada na sa tanggapan si Manuel de Vera, isang records custodian, nang lumipat sila sa bago nilang opisina. Halos 2 taon na ang nakakaraan. Ang pagkakaalam ko, ito is abandon niya ata itong building na to. Hindi na ito ginagamit. Sa maikling panahong pamamalagi ni Manuel sa gusali, isang karanasan daw ang sumindak sa kanya at ngayon pilit niyang kinalilimutan. At masaya kaming nagmimerienda ng aking OJT. Ngayon, napansin ko na dumarating yung janitorial namin dun sa fire exit. Meron siyang kasunod na lalaki. Nakita mo ba yung nakita ko? Oo, sir, nakita ko. Pag lumiko rin yung lalaki, pero sa pader sa tumagos. Maging ang computer operator na si Jesus Aquino ay nakaranas din daw ng mga pangyayaring di niya maipaliwanag. May nakasalubok kong gwardiya. Tapos ngayon, umin ako sa fifth floor. Kamukha niya rin. Yun ang experience ko. Bakit dalawa sila? Ganun. Kadalasan nag-overtime din si Jesus at minsang naiwan siyang mag-isa sa opisina. Babae, talagang parang naka-ano siya, veil, parang madami siyang puti talaga. Mula pagkabata, kung ano-anong di maipaliwanag na pangitain na ang nakikita ni Julie Ignacio. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na dito mismo sa opisinang pinagtatrabahuan niya, iba't ibang kababalaghan na rin ang kanyang nasaksihan. At upang matukoy kung ano ang mga pangitain at kung saan niya nakita ang mga ito, inilibot niya kami sa building. Yan yung sasabi ko sa'yo, nakahandusay na nung binuksan. Parang minartel. Diyan. Saan po banda? Ayan yung pamilya dyan. Yan. Yung sulok po. Ayan, yung kanto yun. Parang bigla ka na lang kinikilabutan. Saka bigla kong may nakikita na yung mga shadow lang, ganon. Ngayon sinasabi ko sa inyo ito, merong akyat baba ang mga tao. Madalas rin daw dito ang kaluluwa ng isang babae. Sa itabi ito nga eh. Sa itabi ito. Pitong bayis na. Oo, meron. Kaya takot ako bumaba rito eh. Para kung itutulak. Ganun. Paborito din daw ng tambayan ng mga espiritu ang CR. Dito rin, may nakita ko nung bago lang kami, nasa CR. Yung isang babae, nung pagbukas ko ng pinto, yung parang sasalbahin siya ng lalaki.